Hello, welcome back sa ating channel. Ako nga pala si JP. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako ang may-ari ng JP Amazing Stories channel. Ito nga pala ang aking second na channel. Ang pag-uusapan natin dito ay re-reviewin natin ang lahat ng online loan application. Bakit nga pala natin ito gagawin? Dahil madami na ang naluloko at hinaharas ng mga online loan application o tinatawag nilang OLA. At para ma-review na rin natin ang iba't ibang OLA, kung goods ba sila o kung mataas ba yung mga interest rates nila o kung nangaharas ba sila. Ang pangalawa natin re-reviewin ay ang nakita kong OLA sa mga Facebook groups. Ang sabi ng isang post ng isang netizen, "Kasyalo, legit po ba?" Maraming salamat sa sasagot. So yun ang alamin natin ngayon na OLA, ang kasyalo. Ayon sa kanila, nagpapautang ito mula 1,000 hanggang 20,000 pesos. Di ba napakalaki? Kung totoo yun, no? At ang maganda daw dito ay pwede itong mabayaran mula 90 days hanggang 180 days. Depende daw ito sa capacity mo. Totoo kaya ito? Tapos 0% interest di umano sa mga selected Kasyalo partner stores nationwide. Pero totoo kaya ito? Yan ang alamin natin. Lahat ng iyan ay i-discuss natin sa video na ito. Kikilatisin natin ito isa-isa. Malalaman din natin kung buo ba natin makukuha ang desired loan amount natin o kung magkano ang mga processing fee at mga hidden charges. At ang isa sa pinakamagandang alamin natin, nangaharas ba sila kung hindi ka agad tayo makapagbayad sa mga due dates natin? Siyempre, yan ang nakakatakot at nakakahiya. Dahil marami na tayong nabalitaan na kinokontak ng ibang OLA ang mga contacts nila sa kanilang phone book, tapos iti-text na kung ano-ano at pinapahiya pa. Siyempre, yun ang nakakatakot, di ba? Kaya wag muna kayo mag-i-install at magda-download ng OLA na ito hanggat hindi nyo natatapos ang video na ito. Kaya wag na tayo magpatupik-tupik pa at reviewin na natin ang OLA na ito. Let's go! So puntahan na natin ang Kasyalo app. Pwede mo itong ma-download sa Google Play Store or sa Apple App Store. Meron itong 4.1 ratings from 169,000 reviews. Aba, napakadami nun. Kung 4.1 yan, so 100,000 reviews, magandang review yan. Mataas yan. Pwede ka daw makapag-loan dito mula 1,000 pesos para sa mga first-timer hanggang 7,000 pesos. Sabi dito, fast approval at mabilis ang disbursement ng pera. Pwede din daw ito gamitin sa shopping. Sabi nila, buy now, pay later. Wow, maganda pala ito, no? Dahil 0% interest sa mga selected merchants. So puntahan natin yung about this app. Basahin natin, ha. Sabi dito, 0% interest shopping. Walang interest at saka processing fee sa mga selected Kasyalo partner stores nationwide. Pwede makapag-shop online, cash out with bank account, GCash or PayMaya. May mga free coupons pa daw, fast approval and disbursement. Get your loans and credit approved in as fast as 8 minutes and funding to your bank account in as fast as 30 minutes. Aba, napakabilis no, kumpara sa iba na inabot ng ilang araw. Low interest rates. Ito yung maganda, mababang interest rates pero wala nakalagay kung magkano dito no. Easy application process. Verify your identity and submit all the requirements in the app with at least one valid ID to complete your credit profile. We have the right product for your needs. Yung cash loan, get cash of up to 10,000 pesos. Hanggang 10,000 pesos pala, no? Pero sinabi kanina sa harapan, parang 2,000 hanggang 7,000 pesos. Pero malalaman natin yan pag nag-apply tayo. Buy now, pay later, parang credit card. Lazada loan. Top up your Lazada wallet and shop safely from home. Pwede pala sa Lazada, pero bakit walang Shopee? Mas maganda sana kung may Shopee, no? Ito maganda. Pag bibili ka ng appliances, ganito ang computation. Sabi ganun. Let's say you want to buy a new appliances, you can shop now and pay later in 3, 5, or 6, or 8 monthly installments from any participating stores.
Kunwari, ang presyo doon ng appliances ay 7,000 pesos. Kailangan mo rin mag-down payment ng 20% ng total amount price ng appliances. So, amounting na 1,400 pesos. Ang principal loan amount o yung ilo-loan mo sa kasyalo ay 5,600. Ang processing fee neto ay 10%, so 560 pesos. Halimbawa, ang loan term mo naman ay 6 months o 6 months mo siya babayaran. Every month mo siya babayaran, no? Ang monthly interest rate niya ay 5.99% o 335 pesos monthly. So, ang magiging monthly payment mo ay 1,222.33. Kung magkakasama na dito ang principal amount at yung interest, kaya naging 1,222.33 babayaran mo monthly sa loob ng 6 months. Tapos pag mabayaran mo na, ang total payment mo ay 7,334. So napakaganda to para sa mga walang credit card. Tapos gusto mo na magkaroon ng appliances sa bahay nyo. Kung gusto mong bumili ng aircon dahil napakainit ng panahon ngayon, ito, magagamit mo to. Sabi dito, yung tungkol sa privacy and permissions, your privacy is very important to us. We will scan your government-issued ID and other information to verify your identity and credit profile. Your personal information will never be shared without your direct and explicit permission. Yun ang maganda. Yun ang isang magandang feature ng isang legit na loan app or OLA. So, ang pangalan ng company na ito ay Palo Financing Incorporated. May nakalagay din ditong SEC registration number. I-verify natin yan kung totoo. So, pupunta tayo sa website ng Security and Exchange Commission. I-search natin ang mga company dito. Dito natin sinesearch kung talagang nakaregister sila. Tapos, copy-paste natin to Palo Financing Incorporated. Ito ang tinatawag na due diligence. No? Yan ang check natin kung legit sila. Mahirap na eh. Tapos, yung category, company name, tapos search. Yan. Yung lumabas nga. So, merong dalawa dito. Results found 2. Yung company name, Palo Financing Incorporated with SEC number CS201800209. Date registered January 18, 2018. Ang license nila ay financing. License number 1162. So, makakaasa tayo na legit nga sila at talagang naka-register sa SEC. So, kung may reklamo kayo at gustong iparating sa SEC, puntahan nyo lang yung SEC. So, bago tayo magsimula, magsa-sign up muna tayo dito, no? Ang ilalagay mo dito yung mobile phone number mo. Tapos, may magsisend na OTP. Yun yung ilalagay mo dyan. So, ayan na, nakikita nyo na yung homepage. Parang ganun din naman. Tapos, click Apply Now. Yun, makikita nyo yung Add User Profile, Get Verified. So, kailangan nyo muna magpa-verify. So, ilalagay nyo muna yung personal information at ang work information. Tapos, i-click nyo lang yung Add User Profile. Tapos, i-click nyo yung Philippines, yung gender nyo, yung marital status, kung may asawa na kayo, employment, current address. Tapos, kung parehas naman yung current address nyo sa permanent address nyo, i-click nyo lang yung yes. Pero kung no naman, click nyo yung no. Tapos, ilagay nyo yung mother's maiden name o yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa siya, educational attainment, total family monthly income. Yung ano nyo, income nyo na mag-asawa. Hindi ko combine yun. Hindi lang yun sa'yo, no? Para malaman nila kung magkano ba ang kinikita nyo monthly. Tapos, secondary mobile number kung meron ko yung pangalawang number. O kahit yung sa asawa nyo na lang. Tapos, click Submit and Continue. Yan. So, dito naman, makikita mo yung employment o yung mga sources ng income nyo. Kung ikaw ba yung business owner, tapos kung anong trabaho mo, maano naman dito. Kung ikaw ba yung call center, contractual employee, driver, freelance worker, government employee, tapos lawyer, employment, office worker, o kung ano pa, basta ano nyo na, i-browse nyo na lang dyan, makikita nyo dyan. Tapos sa total family monthly income nyo, meron ditong range, no? Kung ito ba ay 15,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, pipiliin nyo yan kung saan pasok yung sweldo nyo. Yung next naman natin ay yung work information mo.
So yung company name mo ilalagay, yung gross monthly salary kung magkano sweldo mo, tapos include extra income. O sa mga side hustle mo, ilagay mo din dyan. Kumbaga yun yung pinaka total monthly salary mo. Tapos start date sa current company mo, kung kailan ka nag-umpisa sa company mo ngayon. Tapos ilalagay mo rin dito kung kailan ka sumasahod, kung 15/30 or 10/21, kasi iba-iba yan eh. Tapos sa proof of work ulit, pwede mo ilagay yung company ID mo, yung back at saka front. I-upload mo na lang. Yun, meron pa pala ibang pagpipilian dito para maipakita mo yung proof of work mo, yung payslip mo, yung company ID, yung BIR form 2316. Tapos kung employer ka naman, o kung meron kang mga tauhan, o meron kang business, yung debit ATM card mo, last 3 months ng bank statement or remittance slips nyo, latest full year BIR form 1701, mayor's business permit, DTI, at BIR certificate of registration. Yung next naman natin, choose ID type. Kung meron kang unified ID, driver's license, SSS ID, passport, digitized postal ID, yan yung mga isasend mo. Hindi naman lahat yan. Kung baga pipili ka lang dyan. So others naman, Philippine National ID, TIN ID, Voters ID. So sigurado naman meron naman kayo kahit isa dyan. Yun ang isasend nyo. Tapos enter mo lang and confirm. Pagkatapos nyan, ayun, keep your phone vertically. Kung baga magpipicture ka na. Picture mo na yung ano mo. Magsiselfie ka for identification. Kailangan maliwanag pala kung saan ka magpipicture. Kitang-kita yung mukha mo within the border. Hindi lalagpas. So pag okay na, i-confirm mo lang. Tapos may magpa-pop up, if there is a Casialo representative assisting you, please ask for their code now. Kung maghahingi mo raw ang code sa representative ng Casialo. Kung meron. Pero kung wala, no representative ang i-click mo. So i-click nyo lang at continue. Yun, dito nyo na makikita kung magkano ang pwede nating i-cash loan. Kung first time user ka lang, ang pwede mo lang muna i-loan ay 1,000 pesos. So meron dito 1,000 pesos, 1,500 at 2,000. So ano lang siya, one-time payment kasi nga 'di ba first time user ka within 14 days. Mas maganda na ito kumpara sa iba na 7 days lang. So dito naman yung choose cash out option. So kung saan mo gusto ma-receive yung loan na hinihingi mo. Dito yung bank account, yung Paymaya or GCash. So input mo lang yung account number at yung mga details. So yung loan purpose naman, mamimili ka lang dyan. Nadyan na yung lahat, no? Kung pang shopping, tuition, emergency, o kung ano-ano pa. So dito, nakalagay na kaagad yung total amount due. For example, 2,000 ang babayaran mo, total amount due ay 2,189.22. Ang due date naman ay 14 days. So pag successfully naman yung registration mo, yung loan mo ay mapupunta sa bank account mo, sa GCash or sa Paymaya mo. So kung bank account pala ang pinili mo, ilalagay mo dito yung bank account details. Yung account name mo, bank name, bank account number, at saka yung bank card photo. Kumbaga pipicturean mo yung back at front. Yun ang isisend mo. And click save. So kung GCash naman ang pipiliin mo, i-click mo lang yung add GCash account. So dito naman, pag clinic mo yung question mark sa total amount due, dito mo makikita yung breakdown kung paano sila nag-come up sa computation na 2,189.22. So i-check natin yan. Ito yung nagustuhan ko dito kasi wala sila tinatago ng mga hidden charges, no? So pag clinic mo yung question mark, ito yung breakdown. Yung principal ay 2,046, yung net proceeds ay 2,000, yung processing fee 0, insurance ay 46 pesos. So ano insurance ba to? Life insurance to. So interest 0.2% per day, 57 pesos. So platform fee, so ito yung paggamit mo ng platform nila, no? 85.93. So alam ko kasi meron silang binabayaran monthly sa Google Play. Tapos total amount due ay 2,189.22. So ito yung babayaran mo pagkatapos ng 14 days. So nakita nyo naman, napakababa pala ng interest rate dito sa Casialo.
So totoo nga na mababa ang interest rate sa kanila. Take note, meron din sila ditong penalty rate. Ito ay 0.106% per day. Ito yung pag nalilate ka sa pagbabayad mo sa due date mo mismo. Kaya overall, goods ako dito sa cash loan na to. Napakaganda. Kumpara sa iba, So tignan naman natin yung pulso ng masa. Babasahin natin yung mga review sa mga Facebook groups, Tingnan natin. Dahil kasama din niya sa ating pagre-review. Lalo na yung mga sinasabi ng ilan o yung mga experience ng ilan sa kasyalo. Basahin natin, So dito may nagtanong ni isang netizen. Ang tanong niya, kasyalo, legit po ba? Salamat sa sasagot. Ang mga nag-comment, legit yan. Di nangaharas pero ililipat papel mo sa CIC. Oo, legit sila. Oo, legit yan. Okay ang record ko dyan, lahat na bayaran ko before my due date. Magandang pa-New Year ni Kasyalo. 1 month overdue na ako. Hindi ako sumasagot sa call dahil sa takot na maharas. Pero kanina walang kakaba-kaba, sinagot ko yung call. Ang bait na nakausap ko. Pwede daw ako magbayad ngayon. Yung kaya ko lang para ma-update lang yung account ko at hindi maipasa sa collection agency. Tapos yung balance pwede installment. Depende sa akin kung 3 to 6 months. Nalakihan pa siya sa 1,500 na ibabayad ko. Baka daw pang budget ko yon. Yung kaya ko lang daw. Hay, sana lahat ng Ola gaya ni Kasyalo. Happy New Year sa lahat. So yun yung mga natin, Yun yung review natin sa Kasyalo. Sa tingin ko legit naman siya. Pero nasa inyo pa rin yun kung kayo mag-a-apply sa Kasyalo. So hanggang dito na lang muna tayo. At maghahanap pa tayo ng ibang mga Ola na re-reviewin natin. O kung meron kayong mga alam, i-comment nyo lang sa ating comment section. Hanggang sa muli!